Okay, magandang hapon po sa ating lahat at panibagong vlogs, panibagong updates na naman ang ating i-react kayo, no? Nandito po tayo sa hotel kasi nandito po tayo sa Maynila. At sa mga nakita ko, kasi hindi ako nakakita ng balita na masyado kasi na-busy po ako dito. Tapos may i-react lang po ako na mga nakita ko kanina nung nag-scroll ako. Tapos hindi ko talaga kaya na hindi ko babanatan ito eh. Kaya ako ngayon ay naka-chance ako dito sa room. Napa-vlog tayo, no? Una nating pag-uusapan ay eto nga, no? Etong nung panahon po ni former President Duterte, ang dami pong classrooms ang naipatayo. Pero dito sa administrasyong Marcos, 22 classrooms lang po ang naipatayo. Di ba? Mamaya i-react natin 'yan, pag-usapan natin 'yan ha. Mamaya pag-usapan natin 'yan. Nakakalungkot po isipin, no, na wala talagang ibang ginawa itong administrasyong Marcos kundi away politika lang ang inaatupag, na hindi na nila namalayan na medyo sablay na po ang mga ahensya ng gobyerno. Example na yung mga classrooms na yan, di ba? Pangalawa nating pag-usapan ay heto nga, no, itong si First Lady Liza Araneta Marcos ay gustong paimbestigahan ngayon ng isang private citizen ng ICI. Ayan grabe yan First Lady Liza Araneta Marcos. Dito natin malalaman kung ikaw ay malinis, corrupt, o ikaw po ay nagsiservisyo ng matino. Dito natin malalaman kasi meron na pong private citizen ang nag-aakusa sa iyo. This is the time na papatunayan mo na malinis ka bilang First Lady, asawa ng presidente, di ba? Mamaya yun po ang ating i-react dito sa balita na ito, okay? Pero maganda yung topic natin ngayon. Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan, na marami po ang makaalam sa mga nangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And sa mga first time lang dito sa aking channel sa Donmar TV, i-consider na i-subscribe ang aking channel kasi po libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Updated ka pa sa ating mga balita, okay? Sa mga mahahalagang balita sa ating bansa, okay? Sabay-sabay tayong subscribe sa Donmar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Atin pong pag-uusapan itong shinare nitong si Attorney Vic Rodriguez. Alam nyo naman na itong si Attorney Vic Rodriguez ay dati pong lawyer ito ni Bongbong Marcos. Pero bakit ngayon itong si Attorney Vic Rodriguez ay hindi na po niya kaya ang sikmura nitong mga pinanggagawa nitong si Bongbong Marcos? Yan nga ang hindi ko maiintindihan ng mga loyalista eh. Hanggang ngayon, loyal pa rin sila. Di ba? Di ko nga maintindihan sila, no, na very obvious na yung mga kapalpakan ng administrasyon, pero pilit pa rin nilang iniidolo itong si Bongbong Marcos. Pilit pa rin nilang sinuportahan itong si Bongbong Marcos. Kahit kitang-kita mo ang mga kapalpakan na mga ginagawa nitong si Bongbong Marcos. Di ba? Kasi diyan ko talaga masasabi na itong mga DDS, no? Itong mga DDS supporters ay mga matalino.
kayong mga nakasubscribe ngayon sa Donmar TV, I can testify na mga matatalino kayo. Yung mga loyalista na hanggang ngayon ay nabudol pa rin, kaya siguro until now, they supported Marcos. Diba? Nakakaano nga nakakalungkot nga na meron pang mga taong bayan na mahina sa utak. Kaya siguro, no, isa yan sa mga ika nga, we deserve this kind of government, no? Kasi tayo rin naman kasalanan rin naman natin kasi nabubudol tayo. Sometimes hindi na tayo nag-iisip sa ating utak, kundi ang puso ang ating pinaiiral. Like, for example, ako, aamin ako dyan. Isa ako sa aamin na bumoto ako ni Bongbong Marcos kasi nabudol po tayo sa mga pinagsasabi niya noong 2022 campaign. Pwera na lang sa mga matatalino at sa mga hindi nabudol na talagang galit na galit kay Marcos. Diba? Ako, sumuporta ako kay Bongbong Marcos dahil syempre inendorso siya ni VP Sara. So, yun pala, hindi lang ako ang nabudol. Hindi lang tayo ang nabudol, pati si VP Sara binudol niya. Kaya itong si Atty. Vic Rodriguez rin, isa rin ito sa mga nabudol ni Bongbong Marcos. Tingnan nyo pinost po ito ni Atty. Vic Rodriguez. Ang na-share dito is, sabi niya, only 22 of 1,700 classrooms completed. Supposedly, meron sanang 1,700 classrooms. Kung tutuusin nga, 1,700 classrooms is are very small. If you will try to ratio it, di ba? So, imagine this one, 22 classrooms only. Diyan ka talaga mapapaisip, anong ginawa ni Bongbong Marcos? Bakit 22 classrooms lang? Kung sisisihin nyo si VP Sara, hindi mo naman masisisi si VP Sara kasi hindi man si VP Sara ang magtatayo niyan. Nagpo-propose lang si VP Sara. Ang tanong dyan, trinabaho ba? Pero Bongbong Marcos as the president, he has the command. Pwede niyang pagalitan na bakit 22 classrooms lang ang ginawa ninyo out of 1,700. Diba? Ang sakit-sakit niyan. Saan napunta ang pera ng taong bayan? Kaya ba 22 classrooms lang ang nagawa ninyo? Kasi kinurakot na ninyo lahat? Hindi na ba kayo naawa sa mga estudyante? Akala ko ba ang mga estudyante ay ang mga kabataan ay pag-asa ng bayan? If you only built 22 classrooms, Bongbong Marcos, nasaan na po ang hustisya niyan? Sa 3 years mong panunungkulan, 22 classrooms only. Anong ginagawa mo? Kahit man lang ito, hindi mo na monitor. How much more sa mga big ticket projects? Ganyan ka kahina. Diba? Sabi pa dito, sa gitna ng malawakang korupsyon at kurakot, mainly sa flood control projects, nasaan ang Pangulong Bongbong Marcos? Mahiya ka naman. Yan ang sabi ni Atty. Vic Rodriguez. Okay? So, if this is statements are true, mukha yatang may problema na tayo. Totoo, mukha yatang may problema na tayo. I-legit check ko kung totoo ba ito. Kasi bigyan ko pa ng chance si Bongbong Marcos. Legit nga. Sa gitna ng korupsyon at higit na mas maraming bilang ng mga substandard at ghost flood control projects kumpara sa naipatayong
bilang ng mga silid-aralan na saan ang Pangulo. Yan ang sabi ni Atty. Vic Rodriguez. Nagpalabas din ng hinanaing si Atty. Vic Rodriguez dito eh. Hindi po tama. Di ba? What are you doing? Yan ang malaking tanong. Di ba? I cannot also blame the present Secretary Angara of the Department of Education kasi they can only propose. Like for example, kung ikaw yung leader sa ikaw yung secretary sa Department of Education, sasabihin mo na we need more classrooms. Sasabihin mo yan eh. We need more classrooms. Kasi po, ang bilang isang secretary, si Angara man o si VP Sara, hindi lang iisang paaralan ang kanilang iisipin at planuhin. Ang plano po nila ng mga secretaries, buong bansa. Okay? Lagi natin yang iisipin. Buong bansa po ang ilang iniisip. Hindi lang isang paaralan. Okay? So, ang mga command po ng mga Department of Education secretaries is general. Meaning to say, what they suggest, kung ano man ang gagawin nila sa Department of Education, i-consider yan nila na buong bansa ang affected o maaapektuhan sa plano. Like for example, si VP Sara, kung sasabihin ni VP Sara o ni Angara na magdagdag tayo ng mga libro patungkol sa ganito, ganyan, ganyan. So, ano yan? Once they provide, it will be provided Luzon, Visayas, and Mindanao. And I know for sure na itong si Angara at itong si Vice President Inday Sara Duterte nung siya ay Deputy Secretary, hindi po sila nagkulang na nagsuggest yan, nakasulat yan lahat eh. Nakasulat yan mga proposal nila eh. Hindi sila nagkulang ng nag-propose. O yan. Okay? Kasi obviously, alam natin na ang mga estudyante po na walang classrooms, naaapektuhan po ang kanilang pag-aaral. Ika nga, sabi nila, no, dapat sa atin ay ang mga mag-aaral ay they are being productive kung ang classroom nila ay maganda. But if yung classroom ninyo ay medyo apektado, binabaha, mabaho, walang ventilasyon, sira-sira yung blackboard, maaapektuhan po ang pag-aaral, which is hindi lang naman natin iisipin na dito lang sa mga cities, okay? Hindi lang sa mga cities na meron din sa mga kabukiran, sa bukid, sa probinsya. Marami pong mga paaralan doon na hirap na hirap. They are conducting their class under the mango tree or under the coconut tree. Meron ganyan. Di ba? Maraming nagbibiro ng ganyan, pero totoo yan. Oh. Pwera na lang sa mga cities na mga public schools, no? Oh, like public schools in Manila. Sila yung mabilis kaagad na mamomonitor kung kahit nga dito sa Maynila medyo kulang-kulang pa nga yung classrooms kasi bawat taon dumarami ang mga mag-aaral natin. Pero imagine that one, that simple solution, hindi yan nagawa ni Bongbong Marcos. Di ba? Akala ko ba na itong si Bongbong Marcos pinirmahan mo? Di ba? Dapat nagmamayabang pa nga siya na he is reading 5,000 pages doon sa final budget, di ba? Siya man ang last na pipirma sa budget, saka yun i-release, saka yun i-distribute para matuloy na yung mga dapat gawin. Hindi siguro niya binasa ito, o siguro binasa niya
pero hindi niya namomonitor after. Let us say, pinirmahan niya, wow, 1,700 classrooms ang gagawin, bla 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 bla. Pero hindi hanggang ganyan lang. Di ba? Kaya nga sabi ni former President Duterte, nahihirapan siyang makatulog sa gabi kasi binabasa niya yung mga budget proposal. Hindi na nga nakakatulog si Duterte at that time because binabasa niya lahat. Like for example, meron talagang mga classrooms dyan na pre-propose na hindi natuloy. Duda ko dyan. Kasi hindi yan niya binasa eh. Baka, ikaw, magpo-propose ka ng classroom na dito namin gagawin yan sa lugar ng barangay, ganito, purok, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Dapat, meron talaga yung ika nga, checking. No? I-check yan lahat kung ito bupay legit o hindi. Kasi pwede yan lang yan budget propose ka ng budget propose dyan without reading. Yan, ganito po ang mangyayari. At hindi na po nabantayan kung trinabaho ba o hindi. So out of 1,700 out of 1,700, 22 lang po ang nagawa. Meaning to say, nasaan po ang 1,670 88. 88 ba? Tama? Nasaan po ang classrooms na 1,688? Chine-check ba ito isa-isa? O hindi ba pa natapos? Kasi 22 lang nakalagay dito eh. Sa totoo lang, wala talagang ibang pagbibintangan dito. Si Bongbong Marcos. Di ba? Ganyan na po kahirap ang ating bansa ngayon. Hindi lang sa flood control. Pati ito, sometimes nga naiisip ko, nasaan na ba yung mga konsensya nitong mga government officials na ito? Baka katulog pa ba sila? Every time na hihiga ka sa kama mo, tapos iisipin mo. No, sometimes ganyan ako eh. Yung mga budget ko sa bahay, iisipin ko ano bang hindi ko nabili para sa aking pamilya? Ano bang hindi ko nagawa para sa aking pamilya? Meron kang ganyan eh. So kung ikaw yung presidente, hihiga ka sa Malacanang, before you sleep, makakaisip ka ng ganyan eh. Ano bang hindi ko nagawa? Supposedly 1,700 classrooms, but 22 lang nung nagawa ko. Hindi ka ba makukonsensya dyan? Di ba? O may konsensya pa ba? Yan ang malaking tanong eh. Kasi bakit nagkaganito? So meaning to say, in a small time lang tayo ng presidente. Hindi talaga tayo mahal. Kaplastikan po yung mga ipinakita niya sa media na mahal niya ang taong bayan. He is concerned of the taong bayan. Pakitang tao lahat yun. Di ba? Shall we say na pakitang tao yun? Yes. Kung heto lang naman ang mababalitaan namin na 22 classroom lang ang nagawa, sinong hindi? Di ba? So, we therefore conclude na hindi lang pala flood control projects ang merong problema. I therefore conclude na dahil nga pumutok na itong balita na ito itong classroom issue na ito. So meaning to say, may problema po tayo sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Hindi po pala namomonitor ng maayos itong mga ahensya ng gobyerno ng ating presidente. Wala akong ibang sisisihin siya eh. Bongbong Marcos eh. Di ba? So kayo mga loyalista dyan, mag-isip-isip nga kayo mga loyalista, mga dilawan. Sige nga, isipin yung mabuti. Tama pa ba ang ginawa niya? At heto pa ang nakakaalarmang balita ngayon. Hetong si First Lady Liza Araneta Marcos, meron pong citizen na nagrereklamo na dito.
Oh, ano ba, sangkot ba itong First Lady natin? Dito natin yan malalaman. Kasi gusto na siyang paiimbestigahan sa ICI. Sige. Ano natin? Volume natin. Pakinggan natin kung ano ba talaga ang nangyari dito. Play. Tila umabot na nga sa bakuran ng Malacanang ang kontrobersya sa flood control projects. Pinaiimbestigahan ngayon ng isang private citizen ang kaugnayan ng umano'y bagman ni Senator Chis Escudero na si Maynard Ngu at Allah, grabe. Umabot na yung bagman na yan, no? Si Chis Escudero ang target nila dyan. Ako, I cannot speak pa this, I cannot, hanggat meron talaga itong ebidensya, saka ako magre-react. For now, no? For now, nasa gitna pa ako kung itong si Chis Escudero ay isang corrupt na official o hindi siya corrupt. Nasa gitna pa ako. Because sa ngayon, no, hanggat walang ebidensyang maibigay, because ako bilang isang vlogger, evidence-based po tayo Kagaya ng si Bongbong Marcos, may ebidensya po tayong hindi nagawa yung mga flood control. Hindi siyempre galit tayo kay Bongbong Marcos. Dito kay Chis Escudero, patunayan niya muna itong bagman di umano. Patunayan muna ng bagman na ito kung totoo, di ba? Kung merong resibo. First Lady Lisa Araneta Marcos. Ulit. Bakit nadamay yung pangalan ni First Lady? Ang kaugnayan ng umano'y bagman ni Senator Chis Escudero na si Maynard Ngu at mismong First Lady Lisa Araneta Marcos. Yan ang agenda report ni Elijah Bonzo. Hindi rin kami pro-Marcos, hindi rin kami mga DDS, hindi kami mga kakampi. Okay, ito yung sarili naming pananaw bilang parte o bilang individual. May nagpakilala bilang John Santander, ang isang private citizen na cultural and peace advocate umano sa Independent Commission for Infrastructure. Ang pakay niya, magsumite ng isang letter of sentiments na hinihiling imbestigahan ang anay ugnayan ni Maynard Ngu at First Lady Liza Araneta Marcos sa flood control scandal. Ang gusto namin is maimbestigahan. Sa ngayon, sana naman na ngayon na pumutok itong issue na ito, I'll be honest sa aking mga audience dito sa Donmar TV hindi muna ako manghusga sa First Lady kasi wala tayong ebidensya, okay? Wag naman kayong magalit sa akin kasi ako evidence-based po tayo. Kailangan po natin ng proof, kailangan po natin ng resibo, saka natin babanatan itong si First Lady Liza Araneta Marcos na she is involved here in the flood control anomaly. Okay? Pero I hope na itong administrasyon na ito, especially yan dyan sa mga House of Representatives, Senate of the Philippines, sa DOJ, at itong si Ombudsman Rimulya, bigyan nyo ito ng pansin. Because this is the First Lady. Asawa po ng Pangulong ng Pilipinas. Hindi po natin babaliwalain ito. Imbestigahan po ito. There is nothing wrong kung iimbestigahan natin. Diba? Kagaya sa sinabi ko lagi na wala namang problema kung si VP Sara ay imbestigahan siya dyan sa confidential funds. No problem with that. Basta wag lang kayong mag-akusa na kinurakot niya. Imbestigahan nyo muna. I-prove nyo muna na may sala siya. Now, dito ngayon, sa issue ni First Lady Liza Araneta Marcos, ako na mismo ang magsabi sa gobyernong ito. Imbestigahan natin ito. Kasi meron na pong umusok. Di ba? Ika nga, sabi nila, sa Bisaya pa, walay asong makumkum. There is no smoke that can be crumpled.
Ika nga sabi ng aking classmate dati, there's no smoke that can be crumpled. Lalabas at lalabas yan sa ano mo, kamay mo, di ba? Hindi mo maano yan. Hindi mo yan maitago. Ngayon na lumabas ito, sana naman ang gobyernong Marcos, the Ombudsman, the DOJ, the Senate of the Philippines, the House of Representatives, kahit anong ahensya ng gobyerno, maimbestigahan ito. Hindi ibig sabihin na, ay, wag nating imbestigahan yan dahil First Lady yan eh. Asawa yan ng Pangulo. Hindi yan pwede. Hindi. Fair tayo, equal tayo kasi pera po ito ng taong bayan. Imbestigahan natin. Kung wala namang sala si First Lady, edi okay. Masaya. Hindi tayo malulungkot dyan. Pero kung meron siyang ginawang masama, meron siyang kinulimbat na pera, parusahan. Ganun lang yun. Ika nga sabi nila, no one is above the law. Di ba? Mali yung, baka naman itong kay Liza Marcos, baka ibibend na naman ng law. Di ba? Nakakalungkot nga eh. Baka ibibend na naman ng law ninyo dito Yan ang ano ko eh. Dahil First Lady, wala lang tayong ginagawa. Di ba? Insulto naman siguro yan sa taong bayan kung yan ang iisipin natin. Di ba? Let's find out bakit nasabi ng isang citizen na involved siya dito. Patuloy tayo. Maynard Ngu, nawala na sa balita, ilang buwan na may kinalaman kay... Si Maynard Ngu sa balita ko, parang nag-resign siya sa Malacanang. Okay, balita ko lang, I'm not so sure about that, ha? First Lady Araneta Marcos. Mula ngayon, hindi lang ako ang gagawa nito for magpapasa ng letter of sentiment. Si Ngu ang pinangalanan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na bagman umano ni former Senate President Cheese Bagman ha? Bagman umano ni Cheese. Patunayan yan. Patunayan yan muna. Pero meron rin akong possible na mga analysis. Baka, I'm not so sure. Baka isa rin ito sa mga plano na pabagsakin si Cheese Escudero, di ba? Yung nung time na, di ba, kung mapapansin mo, noong si Cheese Escudero pa ang Senate President, ang daming paninira ni Cheese, di ba? Kung ano-anong paninira ni Cheese, siya raw yung mga nag-insert ng budget, meron raw siyang insertions, tumatanggap raw siya ng mga sa flood control, kung ano-anong mga ibinabato kay Cheese Escudero. Ngayon na natanggal itong si Cheese Escudero sa pagiging Senate President, di ba? Napapansin nyo, biglang nawala. Biglang nahinto ang issue. Tapos ngayon pa bumalik itong issue na ito. Kasi involved na si First Lady Liza Araneta Marcos. Aray ko. Di ba? Patuloy. Escudero. Sa sulat ni Santander, may mga itinuro siyang ebidensya na anya'y posibleng tumbukin ang umano'y ugnayan ni Ngu at ng First Lady simula pa noong 2022 elections. Binanggit nito ang isang ulat ng Billionaire News Channel tungkol sa high value fundraiser sa pagtakbo noon ni Pangulong Bongbong Marcos na ginanap sa Cork Wine Bar na pagmamay-ari ni Ngu. Sa ulat ng BNC, nag-donate umano ng tinatayang tig-5 milyong piso ang mga dumalo rito. Nabanggit din sa liham ang umano'y recommended appointees to the palace ni Ngu na ibinigay niya raw sa First Lady na siya namang nag-abot daw kay former Executive Secretary Vic Rodriguez bago pa man ito manumpa para sa pwesto. Sa litratong nakakabit sa liham, Grabe. Involved pa dito si Vic Rodriguez Ulitin natin. Sa liham, ang umano'y recommended appointees to the palace ni Ngu na ibinigay niya raw sa First Lady na siya namang nag-abot daw kay former Executive Secretary Vic Rodriguez bago pa man ito manumpa para sa pwesto. Sa litratong nakakabit sa liham,
makikitang nagsasalo sina Senator Escudero, ang asawa nitong si Heart Evangelista, ang First Lady at si Ngu. Sa magkaibang Tingnan niya ha. Dinamay pa ngayon si Attorney Vic Rodriguez. Let's wait for the statement of Attorney Vic Rodriguez dito, no? Kasi involved na yung First Lady eh. Gaano ba ka totoo na si Chis Escudero at itong si First Lady Liza Araneta Marcos ay magkakonsyaba dito sa issue sa korupsyon na ito. Yan ang malaking dapat imbestigahan. Ito dapat unahin natin. Binigyang pansin din ni Santander ang pagdalo ng First Lady sa isang Cherry Mobile event na ang CEO ay si Ngu. Sa ngayon, susuriin pa raw muna ng ICI ang mga aligasyong nilalaman ng sulat. Titingnan namin kung meron ba talagang basihan to. Kung meron, then we will move further. No? Malaking bagay pa rin. Ito, kung ako pasintabi na talaga. Kung ICI ang mag-investigate dito, wala na akong pag-asa dyan, basta ICI ang mag-investigate. Alam naman natin na yung ICI na yan, ang nagtayo ng ICI, ang naka-idea ng ICI, si Bongbong Marcos. Di ba? So, kung si Bongbong Marcos po ang may idea dito sa ICI, alangan naman sa mga members ng mga ICI, alangan naman ilaglag nila yung First Lady. Di ba? Ako ay nananawagan dito Senado at itong mga ano pang pwedeng ahensya, imbestigahan ito, no? Imbestigahan ito. Kasi kung mawawala pa rin ito na parang bula, maglaho pa rin ito ng parang bula, masasabi ko na talaga na very unfair talaga ang administrasyong ito. Kasi duda ko rito kung may involved na Duterte dito sa issue na ito, kaagad itong iniimbestigahan. Pero First Lady man ang involved. Dahil First Lady ang involved, malaki ang chance na it will just fade away. Mawawala rin itong issue na ito. Kasi hindi man Duterte ang involved. Kung nangyari pa ito ni Baste, kung nangyari pa ito ni Kung Pulong, pinaimbestigahan na kaagad yan. Pero ito, ewan ko lang prove me wrong, mga taga-ICI. Prove me wrong. Dapat nyo ba yung imbestigahan? Dapat nyo ba yung seryosohin? Because if you are for the Independent Commission for Infrastructures, dapat unahin niyo yan. Diba? Yan ang susi natin na pagbabasihan kung dapat pa ba natin ipagpatuloy itong Marcos administration o dapat na bang bababa ang Marcos administration. Diba? Kahit nga si Pangulong Marcos hindi siya nakapag-advise ng kanyang asawa, if totoo man ito. So, dapat imbestigahan yan. Talaga mayroong ganitong informasyon, but the public should also be worried about this. Yung publiko dapat hindi basta-basta rin naniniwala sa mga ganitong klase. Hindi, wag mong utusan ang publiko. ICI, ikaw, wag mong utusan ang publiko na hindi kami maniniwala. Kundi you conduct an investigation and prove to the taong bayan na meron pong transparency na nangyari. Yun dapat, ikaw mismo taga-ICI, wala kang karapatan para sabihan mo kaming taong bayan na huwag maniwala dito sa issue na ito na Qur'an. Wag, kami ang huhusga. Kayo ang mag-iimbestiga. Kami ang huhusga, taong bayan. Kung maniniwala ba kami sa investigation nyo o hindi kami maniniwala. Ganon. Hindi yung huwag kayong maniniwala. Hindi pa nga ninyo inimbestigahan. Binibrainwash nyo na kami na huwag maniniwala. Imbestigahan nyo muna. Kasi through investigation, the taong bayan is observing. And through our observation, doon kami makapagsabi, malinis pala si First Lady Liza Araneta Marcos. Malinis pala siya, hindi siya kurakot. Ganon, di ba?
kung totoong hindi siya corrupt. O kung may natutuklasan tayo sa investigation, well, deserve ng mga taong bayan na malaman ang katotohanan. Kahit masakit isipin na ang First Lady ay nagkukurap dito sa gobyernong ito. Di ba? Dalawa lang yan talaga. So, do not ever say to the Filipino people na huwag kayong maniniwala. No, it's for us to say our observations. Di ba? Mga allegations. Wala pa ring sagot sa ngayon ang Malacanang sa issue. Para sa agenda. So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, ano kaya sa tingin nyo? May kakayahan ba na ang ating First Lady ay mangungulimbat o mangungurakot sa bansang ito? It's up to you. No? Kayong humusga. Kayo ang you will be the judge, no? Tayo lamang po ay manood ng mga investigasyon at mga balita. Di ba? Kasi po sa bansa po natin ngayon, wala nang ibang pinapanood ang taong bayan kundi itong issue sa corruption. Gusto ng taong bayan na mahinto na itong corruption na ito ng Pilipinas. Yan ang pinaka hinanaing ng taong bayan. Tapos marinig namin ito na involved na naman ang First Lady, ganun, ganyan. Imbestigahan ka agad yan. Hindi maganda na meron kaming mga naririnig na ganyan at baliwalain lang natin na hindi natin imbestigahan yan. Di ba? Are we really for the truth? Are we really for the mastermind of this corruption? Are we really for the flag of the Philippines? Are we really for the change? Are we really for the progress of this place, the Philippines? Kasi kung wala po tayong passion sa dyan, wala talaga. Babagsak ang ating bansa. Gumanon lang sa panahon po ni Duterte, gumanon. Umangat konti. Kasi ang dami pang winasak ni Duterte ng mga pasaway. Pagdating ni Bongbong Marcos, parang nag-flat, no? Parang nag-flat. Nung nag-midterm na, going na siya sa kanyang last 3 years, parang pababa na ng pababa. At yan po ay nakakalungkot. Hindi po yan magandang tingnan. Instead na yung government natin, pataas ng pataas ng pataas ng pataas, kagaya ng Cambodia, kagaya ng ibang mga bansa. Japan is, Singapore is going up. But tayo, Pilipinas, wala. Kawawang kawawa tayo dahil sa mga korupsyong ito. Diyan tayo nasasaktan. Kayo nang humusga, mga audience ko sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin ngayon. Ano sa tingin ninyo? May pag-asa pa ba ang Marcos administration? Totoo bang nangungurakot itong si Cheese Escudero at si First Lady Liza Arneta Marcos? Ano sa tingin ninyo? What do you believe about this? Mag-comment, mag-react, babasahin natin yan sa comment section. Do not forget, i-like at saka i-share itong ating video sa Donmar TV para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam na ganito na po ang mga nangyayari sa bansang Pilipinas. Importante yan, okay? Kaya subscribe na po. Libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan, okay? Updated pa kayo sa ating mga balita. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.